sa 2016, andyan ang datos na nakuha natin, 99,250,000. Tama po? Tumalon yung total revenue nyo to 1,034,443,000. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Doon tayo sa total ng 2017. Tama po, sir? Yes, Your Honor. All the aforementioned companies. Kinukumpirma niyo po, sir? Your Honor, paulit nga lang po. Pasensya na po, ilang araw na po kasi akong walang tulog. Naiintindihan ko po, no? Okay. Dito po sa table na ipinapakita natin, kinukumpirma niyo po ba ang mga nakasaad dito na datos? Ang ano dito po, Mr. Chair, this honorable colleagues, is the year of incorporation, the subscribed capital, the principal office address, as well as the auditors. Yes po, Your Honor. And Mr. Chair, hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita, pero tila ang isang nakakapagtaka dito ay meron tayong 2014, 2015, at karamihan ay itinayo noong 2015 hanggang nagkaroon ng bagong kumpanya noong 2020 and 2021. May I inquire, Mr. Chair, ano po ba ang nag-udyok kay Mr. and Mrs. Diskaya para gumawa ng maraming kumpanya na kagaya nito? Doon sa mga specific na taon na atin pong nasabi. Specifically 2015, 2020, and 2021. Kasi kung tingnan po natin dito, ang year of incorporation ng Alpha and Omega is 2014. At saka ang St. Timothy. Ang year of incorporation ng St. Gerard, YPR General, Great Pacific, and St. Matthew ay 2015. Ang year of incorporation naman ng Elite General ay 2020 kasama si Amethyst, and in fact, in 2021, nagkaroon ng bagong kumpanya na Waymaker OPC. Para po medyo ma-enlighten nyo kami bilang negosyante, ano po ang nag-udyok sa inyo na sa mga taon na ito ay gumawa ng maraming construction companies? Hindi po kami ang nag-udyok. Bali, ang nangyari po nito ay gusto pong maging humiwalay na po yung pamangkin ko po, magkaroon po ng sarili negosyo. At yung pamangkin nyo po ay si Maria Roma Angeline Rimando. Yes po, Your Honor. Yeah. Mr. Chair, I move that we invite Maria Roma Angeline Rimando in our next hearing. She will be invited to the next hearing. Thank you very much, Mr. Chair. Balikan ko po ito. Matanong ko lang po si Engineer Erickson Bryce Hernandez at si Engineer Henry Alcantara. Sa inyo pong pagkakaintindi, dun sa mga kumpanya na nasabi, meron po ba dito sa siyam na kumpanya ang nagkaroon ng project sa inyong District Engineering Office? Tingin ko po, sumasali po sila sa bidding. Meron po ba sila, sir, na napanalunan? Tingin ko po meron. You have to be very, very precise, District Engineer Alcantara, kasi po, yung St. Timothy po yung substandard na napunta ng Pangulo. DE kayo nun eh, di ba? Yes, Your Honor. Just confirm it. Opo, Your Honor. Sige po. So, Mr. Chair, can we request Engineer Alcantara or anybody in the office to furnish us with the awarded projects or awarded contracts of the 9 companies I mentioned earlier? Your Honor, we will be requesting to the incumbent OIC District Engineer because as of now, we are already suspended po. Yes, we will ask DPWH Bulacan first. Okay. Where's the OIC? Can we I request think the OIC is here. Di ba? yung OIC po? While we are waiting for the OIC, may I inquire from Engineer Bryce, yung pong mga sinabi nyo kanina mga proyekto, meron po ba ditong napunta dito sa siyam na kumpanya or wala? Hindi ko po matandaan, Your Honor. Hindi nyo po matandaan. Hindi po. Okay. My other question, Mr. Chair, kay Engineer Alcantara, doon po sa sabi, either kay Engineer Alcantara or kay Yusek Cabral, doon po na sa nasabi
ni former Secretary Binoan. I forgot if it was 15 projects and growing. Dun po sa mga alleged ghost projects, meron po ba doon na ang nakakuha ng kontrata is any of these 9 companies? Alamin po natin, hindi ko lang po kasi ma-recall yung mga nabanggit po ng Secretary Bunuan kung alin po doon. Sa dami po kasi hindi ko na po matandaan yung mga nakakuha ng mga project na nanalo sa bidding po. Okay. How about si Mr. Diskaya? Sir, meron ka po bang natatandaan na mga nagawa niyong project na pinagbibintangan na ghost or substandard? Your Honor, meron po, pero yung substandard po na yun na tinuro nila ay hindi po namin project. Project po na lugar po ni Wawaw, yung lugar na naituro po doon sa news. Okay. So, hindi nyo, lisensya nyo tapos hindi kayo ang gumawa? Ganun po ba? Hindi po, Your Honor. Sa amin po yung project na yun, pero ano po yun, bali, kay Wawaw po yung lugar na yun na pinakita po sa news na substandard daw. Hindi po yung location na yun, hindi yung saktong location na yun. Matanong ko rin, Mr. Diskaya, kasi doon sa judicial affidavit nyo, syempre marami kayong mga napangalanan. Meron kasi doon iba, let me take for example in the case of Congressman Roman Romulo. Sangayon doon sa inyong affidavit, may lumapit sa iyo na tao at ang sabi ng tao ay kailangan 30%. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Sino po yung tao na yon na lumapit sa iyo? Si D.E. Aris po. District engineer siya. Yes po, Your Honor. Hindi ba pagkaganyan, hindi ba na tinatanong nyo yung opisina? Or baka meron kayong kakilala para po ma-confirm kung totoo ba na yun ay instruction talaga at direktiba ni Congressman Roman Romulo? Bali, sinabi po kasi ni D.E. Aris na para doon po yun, yung hinihingi. Ano po ang nag-udyok sa inyo para maniwala? Bali, ano po, common ano po yun, common knowledge po doon sa lugar na yun. Common knowledge na alin po? Na kailangan po talaga magbigay po. At yung sekretary po niya ang kumukuha. Hindi po kaya yan na kwento lang ng DE? The Ah, reason why I'm asking, Mr. Chair, kasi pasensya na po kayo, we would really like to believe your judicial affidavit, pero it's a public knowledge na medyo kontrapartido kayo ni Congressman Romulo. So parang hindi namin maiugnay na magkakaroon ng transaksyon ang isang tao na politically kalaban niya. Di ba parang ang hirap itugma? Hindi po. Bali, nilabanan po kasi namin yung mga project, kaya kinausap na lang po kami ni D.E. Aris. Pero hindi nyo nakaharap si Congressman Romulo. Hindi po. Sabi lang po niya ay, ano po, pondo po ito ni Kong Roman. Okay. Moving forward, meron din kasi ikaw mga ibang allegation na hindi nyo naharap yung opisyal. Paano nyo bini-verify? Kasi may mga sinasabi ka, may nag-name drop sa mga malalaking tao, may nag-name drop sa ganito. Hindi po ba na baka mamaya may nag-udyok sa'yo na papuntahin sa ganoon ang iyong affidavit para ikaw ay maengganyo at magkaroon ng rason na i-consider na state witness? Yes, Janet, please wrap up, please. Hindi po kami pinahihirapan sa project. Pag alam po namin pag nakarating, ibig sabihin po, hindi po kami pinahihirapan, hindi po namin Yeah, mutual Mr. terminate Chair, ang let me project. rephrase my question. Ang tanong ko po kasi, doon po sa kanyang judicial affidavit, dahil kailangan makita kung mapapaniwalaan ba o hindi, meron po siyang mga pinapangalanan na sabi ni ganito, sabi ni ganon. Ang tanong ko po, hindi kaya na merong nag-udyok sa'yo para isalba mo ang sarili mo at mga kumpanya at pamilya mo, kaya minarapat mo na sabihin yung mga ganun na sistema para ikaw ay makapag-apply bilang isang state witness? Hindi po, Your Honor. Ang dahilan po ng state witness mo ay dahil po sa natatakot po kami, nilulusob po kami araw-araw ng mga iba't ibang grupo po sa aming bahay. Walang kumausap sa'yo? Wala pong kumausap.
Wala ring nag-engganyo sa'yo, sa iyong kamag-anak, or sa iyong abogado? Bali po, ang misis ko po ang nag-engganyo sa akin. Ayaw ko nga po dahil natatakot po kami sa aming buhay. Pero Sino basta po ang nakausap ni misis nyo? wala po nakausap ang misis ko. Bali, gusto lang po niya ng katahimikan. Kaya po siya ang nag-encourage sa akin dahil sa simbahan po, pinag-uusapan po kami ng mga pare sa misa at homily, yung payong po. Tapos galit na galit po sa amin ng mga tao. Kaya po, ang nangyari po nito ay... Sa pananaw nyo ba, Mr. Diskaya, kapag ikaw, hindi kaya na napilitan ikaw magtestigo sa Senado para magkaroon ng tsansa na maging state witness at iniisip mo na baka yan ang maging solusyon sa malaking problema nyo ngayon? hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I have my last slide. Can we request the Secretariat to flash that slide? Please Ando doon na po flash siya. slide. Secretariat. The table on revenue. Ayan po. Pwede pong i-full. Yes. So, Mr. Chair, Mr. Diskaya, yan po ay nanggaling din sa ating mga volunteers na nag-check ng inyong mga sinasabi nating financial statements or financial reports sa Securities and Exchange Commission. Can you peruse? Pwede nyo po bang matingnan yung table na yan? And can you confirm the veracity of the numbers and the information being given there? Yes po, Your Honor. Pero titinan ko pa po yung data namin kung nagtatali po dito. Sige po, Pwede we have niyo to- po excuse me, ba excuse me, kaming- Excuse me lang po. We have to state for the record the numbers, no? Just to be clear. Yes, I'm going to that, Mr. Chair. Sige po. Pwede niyo po ba kaming, for the information of everybody and those watching, okay, yan po. Pwede niyo po ba kaming ma-appraise? Ano po ang ibig sabihin ng nasa taas? Yan po ba ay taon? 2014, 15, 16, 17 hanggang 2023. Tama po ba ang pag-intindi ko na yan ay year? Taon? Tama po. Dito naman sa kaliwang bahagi, andun yung pangalan ng siyam na kumpanya. Ay, 8 lang pala to. 1, 2, 3, 4. Kasi bagong gawa lang yung isa. So, 8 lang ito. Baka kailangan nating madagdagan at matingnan. So, nakikita nyo po, no? 8 kumpanya. Tama po ba? Yan yung nasabi natin kanina. Yes po, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair, nakikita po na sa 2014, medyo wala siya. Revenue ito, ang ibig ba sabihin, ito ay ang declared nyo na kita. Yes po, Your Honor. Okay, so 2014, 2015, 2016, kumita kayo ng magkano yan? 99,250,000, tama po ba? Ang line po, Your Honor. Yung 2016, kasi 2014, paglagay mo sa baba, yung total is 0, tama po? Yes, Your Honor. 2015, 0, hindi rin kumita. Your Honor, hindi po yan, hindi po correct yan, Your Honor, yung data ng 2014 saka 2015, may ano po kami, may mga dokumento po kami na meron din po. So kumita siya. Yes po, Your Honor. Approximately magkano? Mas mataas or mas mababa dun sa 2016 na 99 million? Mas mababa lang po yung 2015 saka 2016. Can we zoom out the slide a little bit so we can see the entire image, please? Is this zoomed out? So the year is just to 2023, is that correct? So the start of the point of reckoning is 2014 kasi yun lang po, Mr. Chair, ang nalaganap kong datos. 2014 hanggang 2023 ang comparison. Kasi prior to that, wala masyadong makita na declared income. However, sinasabi ni Mr. Diskaya na meron pero konti lang. Tama po? Yes po, Your Honor. Meron po ba dun sa mga previous years, 2013 down, na kumita kayo ng lampas sa 50 million? Alam ko, Your Honor, i-check ko po yung data. Pero sa Pero meron po. if your memory recalls you right, Meron wala, meron siyang Meron naman. sobra. Meron naman po. Sobra ba siya sa 100? Dito ha? Hindi po ako sigurado, Your Honor. I-check ko po sa data. Okay. Dito sa 2016, andyan ang datos na nakuha natin, 99,250,000. Tama po?
Hindi ko po makita yung pinaka-grand total po. Hindi, dyan sa baba, ayan, total. Okay po. Okay. Ito po kasi ay mga sinubmit nyo na financial statements, mga dokumento na binigay nyo sa Securities and Exchange Commission. So ang total nung 8 kumpanya lang to, hindi pa nasaming isa, is 99,250,000. Pasok tayo ng 2017. Lumipad, nag-jump, tumalon yung total revenue nyo to 1,034,443,000. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Doon tayo sa total ng 2017. Tama po, sir? Yes, Your Honor. And this is an increase of 942% from the income, from the revenue of the previous year. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, punta tayo sa 2018. Pagdating ng 2018, tumalon ulit from 1 billion, naging 12.05 billion, which is an increase of 1,065% ang revenue ng inyong mga ng Diskaya companies. Tama po ba? Yes, Your Honor. At dito, Mr. Chair, pagdating ng 2019, tumalon ulit siya ng 13.555 billion. Pagdating ng 2020, at ito ang nakakalungkot, Mr. Chair. Kasi ito yung panahon na marami ang nawalan ng trabaho, marami ang uncertainties, marami ang namatay, marami ang lumubog sa utang. Dahil napakamahal ng testing sa Pilipinas. The most expensive COVID testing. Ito yung panahon ng ating mga healthcare workers ay hindi nasisweldohan ng tama. Pero ang Diskaya Group of Companies, ang revenue nila from government, wala sa pribado, ay 13.555 billion, 11.583 billion, and 2021, kung saan lockdown tayo at gumagapang ang maliliit na negosyante, 16.078 billion. In fact, in 2022, which is supposed to be the first pandemic recovery year, Mr. Chair, ito dapat yung tinulungan nating makaahon, makabangon ang maliliit na mga negosyante, kaakibat yung ating mga MSMEs, umakyat ang gross, ang revenue from construction, from government ng Diskaya Group to 20.524 billion. 2023, naging 18.621 billion. Mr. Chair, of course, with due courtesy to Mr. Diskaya, siguro they took advantage of a situation. Yung bang gutom ka, andyan yung pagkain, napilitan kang kainin ng buong buo na hindi mo na iniisip ang ibang tao, na hindi mo na iniisip na ikaw ay Pilipino. Kaya Mr. Chair, in closing, allow me to say this. Ako'y nagagalak bilang isang Pilipino na nadiskubre ito at sana ang ating panawagan, mahinto ito sa current administration because we should not allow the continuity of such programs and such projects. And lastly, Mr. Chair, dahil ako'y nagulat nung tayo ay nag-participate sa komitiba na ito, ano ba ang kinakatakutan ng iba na tila ayaw tayong patanungin? And let me quote Mr. J. Sonsa. Ang sabi niya, etong kinatawan daw na ito ay maraming nakitang ghost at unfinished flood control projects na bilyones ang halaga, kabilang ang mga proyektong gawa ng Diskaya Group of Construction Companies. For the record, Mr. Chair, this is the first time that I've met Mr. Diskaya or anybody in his company at hindi ko siya kilala. I therefore move, Mr. Chair, that the Diskaya Group of Companies as well as the Department of Public Works and Highways furnish this August body as well as the third-party committee that will be formed by the President as the new states. They furnish this August body and that committee with a list of all former previous projects of the Diskaya Group of Companies, including existing projects in Region 6. So moved, Mr. Chair.
Region 6, only for Region 6? Yes, because that is to clear my name. There is a motion. Do I hear a second? Second. Are there objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chair, just a clarificatory question. Dahil nag-uusap kami ni Kong Egay, the amount which was flashed, is that the net income of your company? Is it a gross revenue or are those contract prices? Revenue. Your Honor, gross revenue po yan, Your Honor. Hindi po yan net income. Okay, all right. Can we see yung kung ano yung net income? Can you furnish us also? Yes po, Your Honor. Yeah. Hindi po, gross revenue lang po yan, Your Honor. May mga lugi pa po dyan. Kasi Opo. nagugulat lang kami, sobrang laki. Parang gusto ko Thank na rin you. maging contractor. Thank you for the response. Do you Mr. have Chair, anything more to say, just to quick interjection. The reason why I presented that, unang-una ipinakita ko na habang tayo'y nasa pandemya, marami naman palang pera, ba't pa tayo nangutang? At ba't hanggang ngayon, sinisweldohan pa natin nung back wages yung ating healthcare workers? And Mr. Chair, what I was pointing at is the fact na kaya sila gumawa ng napakaraming kumpanya because by the start of 2015, nagka-idea, 16, 17, 18, 19, 20, 21, until 2022, dun bumaha. And the figures that I was showing was the revenue from construction of government projects, national government projects, excluding local. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Diskaya. Maraming salamat sa lahat. Right, thank you. Before proceeding to Congresswoman Luis Tro, well, we made a total of all the year-on-year revenue of all the firms that had been mentioned. It is around 93 billion gross revenue. Do you confirm it? More or less, that is correct? Your Honor, sa data po, hindi po ganyan kalaki po ang nasa data po namin at hindi rin po ganyan kalaki po ang nakuha namin sa DPWH. Hindi nga, pero gross revenue pinag-usapan natin, FS2 eh. FS submitted to the SEC po ito. Yes po, Your Honor, yung sa SEC po. Opo. Hindi, SEC nga ito. So why are you disputing it? Then, inad ko nga, mga 93 billion po yung gross revenue ng lahat ng mga kumpanya. Pag magkakasama, over the course of 2014 to 2023. So more or less po ba tama yung gross revenue estimate po? 93.5 billion. More or less po, siguro. Tama po. Kanina sabi nyo, ang kita nyo dyan, mga 15%, di ba? Sa 93 billion. Minsan po, may mga pagkakataon po na may mga project na wala po talaga kaming kita. Hindi nga, pero gross revenue nga to eh. So, ibig sabihin, kung 15%, pwedeng mga 14 billion yung neto. Over the course of these years, maraming taon naman ito eh. Yan naman din yung sinabi ng misis mo, hindi ba? Na parang inipon nyo naman ito over the course of the years. Tama po ba? Yes, Your Honor, tinatanggal din po dyan yung iba pang mga operation expense. Hindi, neto na nga pinag-usapan, so dapat porsyento na nun, hindi ba? So sa 93 billion, mga magkano yung naitatabi nyo? 10? 10%? 9 billion? Hindi po ganun, Your Honor, hindi po ganun kalaki. 1 billion? Hindi po ako sigurado, Your Honor. Hindi, magbigay check ko ka po. na. Sabi mo, hindi ganun kalaki. Magbigay ka ng particular na numero. Baka po, Your Honor, baka... Kasi sabi mo nga kanina, magkano yung natatabi nyo? Di ba sinabi mo yung kanina, 10 to 15%? Di ba? Sinabi mo yung kanina eh. Your Honor, dinadagdag din po kasi namin para ipautang po sa pamangking ko. Hindi nga, neto nga yung pinag-usapan. Wag mo na isama nga yung ano, magkano yung naitatabi? 10 to 15% yung sinabi mo na kanina dito. Kasi walang una sa lahat, walang naniniwala na 2 to 5% lang eh. Di ba? So naglinaw ka kanina, 10 to 15% na yung pinag-usapan natin. So ang tanong ko ngayon, kung 93 billion, 93.5 billion yung nakalagay sa FS nyo, more or less magkano yung talagang tubo ng magkakasamang mga kumpanya. So either 10 to 15% lang yun, hindi ba? So kung 15%, ito po ay 14 billion. Kung 10%, ito po ay 9.3 billion, hindi ba? Your Honor, hindi po pare-pareho talaga ang kita. May mga pagkakataon po, may lugi din po kami. May pagkakataon na malit lang po ang kita. Minsan may pagkakataon po na may kwita rin po. Okay, sige. Mr. Chair, Sige, antayin siguro namin pwede yung na net rin income. mag-submit ng, ng Hindi, yung net FS, revenue. ipadala na lang ho. You're required to submit the financial statements kasi
we will see po in the net income kung magkano ho talaga yung tubo ng mga kumpanya taon-taon. Sige po, do you have a response? Please submit. Yes, Your Honor. Well, mahalaga sa amin to kasi nga, pinakita niyo yung mga sasakyan sa publiko. So gusto naming maintindihan, paano nagkaroon ng payong? Paano nagkaroon ng sasakyan? Paano nagkaroon ng building na parang mall? Yun ho yung relevance po ng tanong eh. So, ibig sabihin, okay, kung 15 billion, edi 15 billion. Kung 10 billion, edi 10 billion. It's an innocent question because that basically explains why bumili kayo ng kotse dahil gusto niyo yung payong. Di ba? I think that is the point of the question. So, we can proceed po with Congresswoman Luistro. You may proceed. Thank you, Mr. Chair. My questions are addressed to Mr. Diskaya. Mr. Chair, may I confirm if Mr. Diskaya is still attesting to the truthfulness of the contents of his affidavit dated September 6, 2025, which he presented in the Senate and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Diskaya, ito po ba'y pinatotohanan niyo pa? Yes po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos. Mr. Diskaya, significantly under the law, if it is 50 million and below, the case is violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than 50 million, it constitutes violation of anti-plunder law. I want you to realize violation of anti-plunder law is punishable by life imprisonment and it is a no bail offense. Which means if information will be filed by the Sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing, kayo pong mag-asawa and the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Do you realize that? Your Honor, ano po, lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, can we please direct the resource person to be responsive to the question? Please be responsive, Mr. Diskaya. Your Honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. At- Chair, for the guidance of the resource person, I will repeat the question. Earlier, ang sabi po ni Mr. Diskaya, to this time ay pinatototohanan pa rin niya ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. And I wish to remind him that that sinumpaang salaysay constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Plunder, to distinguish the same from Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Mr. Diskaya, is punishable by capital punishment, is a capital offense, punishable by life imprisonment, and is a no bail offense. Which means, kung ang kaso po'y maisasampalaban sa inyong mag-asawa, kasama ang inyong mga co-accused, the entire period of hearing, kayo po'y nakakulong at mapapahiwalay po sa inyong mga anak. Yun po ba'y nare-realize nyo when you executed this sinumpaang salaysay? Mr. Diskaya? Your Honor, tatanungin ko lang po ang legal counsel ko. Mr. Chair, I don't understand that it seems that the resource person executed an affidavit without realizing the implications of the contents.
Please As- respond, Mr. Diskaya. Ah, To simplify the question, Mr. Diskaya, nauunawaan niyo po ba ang repercussion, ang epekto, ang implication, ang consequence ng salaysay na inyong isinagawa sa inyong buhay, pamilya? yes, Your Honor. Do you understand as well that in this affidavit, Mr. Diskaya, kayo po'y umamin na? Do you understand that? You already made an admission about the commission of the case of plunder with your affidavit. No, Your Honor. But you were the one narrating. Kasi Your Honor, ano po ito, pinilit lang po kami, Your Honor. Pinilit lang po. That is for you to prove. But in as far as this committee is concerned, including the members, when we go over your sinumpaang salaysay, to me it appears you are admitting already to the case of plunder. And the worst thing, Mr. Diskaya, among the lawmakers and the DPWH officials whom you identified, all of them denied. Do you understand the implication of this? I asked the lawyer. Attorney. Yes, please. Your Honor, yes po. You understand. Okay. So, Sorry, before proceeding, Congresswoman Luistro, ano yung context na sinabi niyong pinilit lang po kayo? Nandito po sa aking salaysay na ayaw po naming magbigay. Okay, alright. Naintindihan ko na. Kaya lang po, Hindi ho kayo pinilit isulat itong affidavit. hindi po. Okay, alright. Thank you. okay, so naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya po Why nam- did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo. Kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto.
ang kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong iilang piraso na ito, eh alam po namin na may dangal po kaming mamamatay kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tingnan nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Mr. Chair, if I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness?